Hello guys, welcome dito sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka at click mo na rin bell all para kang updated sa mga tutorial and tips na ibibigay ko about dito kay Converge. Guys, sasagutin lang namin yung mga katanungan ng ating mga subscribers o ating mga viewers sa ating YouTube channel. Sabi pala dito ng isa, kuya, saan mo kinuha yung modem ni Converge? Yung mga modem guys na pinapakita ko sa aking YouTube channel is galing siya guys sa ibang tao din na nabili ko lang din naman for tutorial purposes din, and then ginagamit ko rin naman siya guys sa mga client ko din. Yun din yung punto guys, kaya ako meron akong modem ni Converge, meron din naman akong PLDT. Yan, may modem na akong PLDT, may modem din ako ng Converge. Kahit anong klaseng modem guys, GPON, EPON, meron po ako nyan guys. Next questions. Ano kapag ang ilaw is power phone 2G and 5G? Steady ang ilaw nila pero walang ilaw yung loose in internet. Ayun nga guys, kapag in case na wala namang ilaw, kapag walang ilaw, ibig sabihin nun guys is wala kayong internet connection pag walang ilaw po yung internet. Kung nakailaw po yung power saka PON nya, naka-steady, pero walang ilaw, ibig sabihin po is wala pong internet connection po nung galing kay Converge. Pero meron po, nadidetect naman po yung kanyang 4G at 5G. Ayan guys, meron ako sasagutin pang mga katanungan. Ayan, paano kung nagbe-blink pa rin yung PON ng router ng Converge boss? Anong problema pag ganon? Okay guys, ganon. Pag in case pala na power lang at yung PON nya nagbe-blinking, ibig sabihin deactivated ang modem or sabi natin na disactivate. Kumbaga kumalas siya guys, kumalas. Ang mangyayari niyan guys, pag ganun naka-blinking ang PON, isatawag nyo kay Converge yan para makasigurado kayo na maibabalik yung inyong internet connection. Guys, kasi nangyari na po sa amin yan. Ginawa namin, pumunta kami ng opisina ng Converge. Sinabi namin naka PON pero blinking, no internet yun guys, kasi PON not activated ang modem. Dapat kapag in case pupunta kayo ng opisina, huwag niyong bubunutin ang modem kasi i-activate po ulit nila yun para ma-detect po ng system ni Converge. Yun lang guys. Next question, pag naka red light siya, okay guys, pag naka red light guys, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na naka loose connection po yun pag red light. LOS po yun. Kumbaga loose po yung signal papunta po dun sa NAP box ni Converge. Kumbaga pwede putol po yung patch cord, or pwede rin pong putol po yung mismong fiber sa labas ng poste ni Converge. Yun yung mga kadahilanan kung bakit nag-red loss ang ating mga modem. Ito, boss, paano ayusin yung internet na nawawala? Naka-on naman yung PON. Guys, siguro ito napakatagal na question na to sa akin. Siguro napakadami ko nang nababasang gantong problema sa Converge. Siguro hindi na talaga to, kumbaga matagal na issue na to eh. Matagal na problema na to ni Converge. Doon pa sa Maynila, problema ko din naman din yan. Yung PON guys, pag steady naman siya at no internet, siguro gawin nyo po muna, i-refresh nyo muna yung modem. Ano ba kasing pag-refresh na binabanggit ko palagi dito sa akin channel? I-turn off nyo muna ng 5 minutes. 5 minutes. Kapag lumagpas na sa ng 5 minutes, i-on nyo po ulit yung modem. O guys, pag na-on nyo na po yung modem,
waiting lang po kayo ng mga ilang minuto. Pag hindi pa rin po siya guys bumalik, pwede nyo pong i-turn off ulit at i-refresh yung mismong patch cord. Okay, yung patch cord. And then ibalik nyo po ulit, i-on nyo ulit. Kapag wala pa din, i-try nyong i-reset yung modem ni Converge. Guys, kapag ni-reset yung modem ni Converge, automatic po yun na babalik sa default password. Nasa likod lang po yun ng modem. Makikita nyo naman yan guys dyan sa likod ng modem. Kaya imposible guys na hindi nyo maibalik, kasi may nag-comment may nag-comment dito sa akin YouTube channel. Sabi niya sa akin na, "Sir, ni-reset ko na po. Ready na po ako makakonect." Kasi nga po, kaya po hindi po kayo makakonect kasi nga is na-reset po yung modem. Ibig sabihin na ibalik po sa dating niyang password yung kinabitan po kayo ni Converge. Nasa likod lang po yan ng modem. Makikita nyo pati yung IP address, yung username and password, saka yung WLAN niya na password andun din po sa likod. Makikita nyo dyan guys. Para in case ko pag sakaling i-reset nyo siya, makakonect pa rin kayo. Yun lang guys muna ang mga katanungan na gusto kong sagutin. Sa susunod magbibigay pa rin ako ng mga katanungan. Pasensya na guys, medyo na busy lang ako kaya hindi ako nakaka-reply sa inyong mga questions. Ngayon, nandito ako ngayon sa labas ngayon guys ng Calabanga Camarines Sur. Kaya siyempre naisip ko na, sabi ko sagutin kaya natin yung mga katanungan ng ating mga gustong masolusyunan yung mga problema ating mga subscribers and mga viewers. Kaya siyempre andito tambay-tambay muna kami to guys. Pero yun nga guys, maraming salamat ulit sa suporta na binibigay nyo dito sa aking channel. Huwag kalimutan i-like, i-share, and subscribe. Thank you.